Dalawang balwarte ang idinagdag sa gitna ng dingding para sa layunin ng pag-atake sa mga kaaway na lumalapit mula sa gilid. Sa silangan ng Yongdu, itinayo ang Yongdu Dongchi. At ang mga kaaway na umaatake sa silangan ng Paldolsan Mountain ay maaaring salakayin mula sa gilid. Pinalawak na pader, mula sa Timog Kanluran ay dinisenyo upang ipagtanggol ang katabing lugar. Ang lokasyon nito ay may malaking estratehikong kahalagahan, dahil ito ay sapat na mataas upang magkaroon ng komprehensibang tanawin ng buong kuta. Dahil kung sakupin ito ng kalaban, maaaring malantad ang kastilyo. Sa labas ng Sonemomen Gate, isang makitid at mahabang kuta na pader ang itinayo. Naghanda si King Jungjo para sa lahat ng posibleng sitwasyon sa Suwon Hwasong Fortress. Suwon Hwasong Fortress ay itinayo pagkatapos ng masusing paghahanda. Masasabing extended wall upang maging produkto ng masusing paghahanda at pagpaplano ni Haring Jungjo. Kahit na salakayin ng mga kaaway ang kastilyo, ang pinahabang pader ay ginawang madiskarteng para sa kaligtasan ng kastilyo. Ang pinahabang pader ay matatagpuan sa Suwon Hwasong Fortress. At mayroon itong hindi pangkaraniwang istruktura. Si Haring Jungjo ay labis na interesado sa Suwon Hwasong Fortress. Para sa kaligtasan ng Suwon Hwasong Fortress siya ay dapat na nagdisenyo at nagtayo ng pinahabang pader. Naglalakad sa pinahabang pader, malalim ang iniisip ko tungkol sa layunin ng inilaan na paggamit ni King Jungjo ng pinahabang pader. Ang balwarte, na tinatawag na chi sa Korean, ay isang istruktura na nakaukit palabas mula sa isang fortress wall, na idinisenyo upang atakehin ang papalapit na mga kaaway mula sa gilid. Ang anchi ay tumutukoy sa isang pader na nakalabas sa isang tiyak na distansya.